Gumulantang sa buong sansinukob ang pinakamadilim na balitang tatapos sa katahimikan ng ating bansa. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi, isang misteryosong prosesyon ng mga itim na sasakyan ang pumasok sa mga tarangkahan ng Malacanang lulan di umano ang malamig na bangkay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na sulok ng palasyo, tila gumuho ang langit ng ilabas ang isang kabaong na nababalot ng bandila ng Pilipinas, habang ang mga security detail ay hindi na mapigilan ang panginginig ng kanilang mga kamay sa harap ng nakapangingilabot na katotohanang pilit na itinatago sa sambayanan. Hindi na napigilan ang matinding pot at iyakan na umalingaw sa bawat pasilyo ng kapangyarihan nang makita ang unang ginang Liza Marcos na napahagulgol ng husto sa gitna ng kanyang labis na pagdadalamhati. Ayon sa mga saksing nakarinig sa bawat hikbi, hindi raw makapaniwala ang unang ginang sa grabing sinapit ng Pangulo na tila naging biktima ng isang madilim at madugong sabuatan sa likod ng mga saradong pinto. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila mga saksak sa puso ng administrasyon, habang ang mga opisyal ay nagkukumahog na mag-impake ng kanilang mga gamit dahil sa takot na abutan ng nagbabagampot ng isang bansang nawalan ng leader. Ito na nga ba ang katapusan ng lahat o ang simula ng isang madugong labanan para sa korona ng Pilipinas? Wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang isisiwalat ang nakapanghihilakbot na bidyong magpapakita sa huling sandali ng Pangulo. Abangan ang nakakalulang pagbubunyag sa mga susunod na sandali dahil ang tabing ay tuluyan ng nahulog at ang katotohanan, gaano man ito kapait, kasing lamig ng bakal at kasing init ng apoy ay bulgar na sa lahat at wala nang sino mang makakatakas sa bagsik ng kasaysayang isinusulat na sa dugo. Updated sa ating mga nagbabagang mga balita. 10-45 hours yung format no ng documents or nitong medical documents ay mukhang legitimate, may pangalan pa ng doktor. Okay, impression, severe sigmoid diverticulitis. Okay, i-translate natin sa Tagalog. So yung impression na ipinakita doon sa dokumento na ito ay malala yung sigmoid diverticulitis na may butas at malala na yung infection sa bituka. Yan sa supot-suputan. Supot ba si Bangagan? Doon sa pocket ng kanyang bituka. Okay? Malala dahil may infection na mamaga. Pag sinabi mong sigmoid, ito ay bahagi ng malaking bituka daw sa bandang ibaba. Alright? So, meaning, mga kababayan, may butas na ang kanyang bituka kasi pinagapan ko yung mga bulate. Sabi ko sa mga bulate, butasin nyo ang bituka ni Bangag. So, kaya ganon. So, malapit-lapit na yan. So, ibig sabihin, pwede siyang matgurgur anytime kapag hindi na nakaya ng bitukan niya at sabi ng bituka, kunin nyo na ako, mga bulate. Diba? So, ganito talaga ang mapapala ng mga taong kawatan, taong bangag, at taong nagkakaso kay Maharlika. Diba? Dahil siya, nag-hire pa ng assassin siyang mga yan. So, ngayon, mga kababayan, based dun sa documents na sinend sa atin, kung na inaipuslit, alam mo naman yung mga ka-doktor dyan, may mga kaibigan din tayo mga doktor dyan, di ba? Mag-post, mag-ano pa kayo, mag-send pa kayo, at saka, Doc, alam mo na. Alam mo na yan, Doc. Kayong doktor dyan. Ngayon, mga palangga, meaning, nagmamalfunction na yung katawan ni Bangag. Kumbaga, kasi dahil infected na, yung imagine mo yung hose ng tubig, di ba, bituka, dahil sinaksakan mo ng sinaksakan ng mga dumi, no, joke lang, ng pulburon, well, kasama nila, sinaksakan mo na, ito, ano lang to, kalokohang example, sinaksakan mo ng sinaksakan ng pulburon, so ito yung hose ng tubig, babara yung mga pulburon dyan, kaya dahil yung mga pulburon, galit na galit sa bituka mo, mapupunit talaga yan. Di ba? So, maaring pwede pa yan mag-cause ng CA. Ngayon, according to that report, medical report, mga kababayan, true na wala ng left kidney itong si Bangag dahil 'di ba may balita na dinonate daw niya sa tatay niya nung siya ay kabataan pa. So yun ang nakalagay diyan sa result na yan. So lalong double jeopardy siya diyan dahil kulang na nga yung
kanyang kidney, nilagyan pa niya ng kung ano-anong kung ano-anong mga toxic dahil sa unhealthy living. Ano yung unhealthy living? The singhuting of the pulburon. So ngayon, mga kababayan, so yan yung pinapaliwanag doon sa kanyang medical report. Then nakalagay doon na merong konting pamamaga ng kanyang jatay, okay, ng kanyang atay. Alright? So meaning, pwede talaga siyang mamatay anytime, magurgur anytime. Kasi, kapag nagbumigay na ang katawan ng isang addictus benedictus at kawatan, kahit gusto pa niyang buhayin ang sarili niya, kung hindi niya nakakayanin, ay magugurgur na siya. And of course, meron pang fats sa kanyang pancreas. Ayan. So, ang dami niyang eksena, mayroong fats, okay, sa part ng kanyang pancreas. Ayan, yun daw ang yun ang nakalagay doon sa kanyang report. Ngayon, meron din, meron din siyang atherosclerosis o paninigas ng mga ugat. Di ba in-expose ko din sa inyo ng 2023, nagkaroon din yan ng muscle spasm na nataranta si Liza Tanas. Muntik na rin, kinabahan si Satanas. 2023 yun Alright? So ngayon, meron din, sabi dito sa report, ay, yun na nga, merong lahat apektado, liver, pancreas, heart, boto. Nakalagay bototitis, hindi, dinagdag ko lang yan. Alright? So ngayon, mga palangga, meron din siyang problem, okay? Ang dami niyang problem, di ba? Sa kanyang health. So siguro baka magurgur na yan. Okay, here's the thing. Alam naman natin sa itsura ni Bangag, di ba? At kanina, taba ako dun sa video ko ngayon, parang normal ako ngayon. Hindi kasi magandang lighting effect doon. But ganun pa man, mga kababayan, ito yung dapat nating intindihin. Kanina dun sa report, no-show si Bangag dun sa awarding ceremony, Chuchu. Dapat nagbibigay doon siya ng award. Ang nagbigay ng award, itong kanyang cabinet secretary na mukhang nakasinghot din, okay, mukhang nakasinghot din si Ralph Recto. Okay? So yun ang nagbigay ng award. Tapos sinasabi niya na parang nagagalit sila syempre sa atin dahil nagsispekulate daw tayo o yun, normal lang din naman daw na magkakasakit ang isang tao. Ganyan, chuchu. So parang wag daw tayong magnakak dito, wag tayong magsalita against the President Bangag, di ba? So yung mga ganon, hindi nyo kami mapipigilan. It's the same thing na gusto kong pigilan ni Suso Bells. Okay, pero mamaya na si Suso Bells. Alright, so ngayon, mga palangga, mamamatay, magugurgur na ba si Bangag? Well, sabi ko nga, yung mga bulate, pinadala ko na. Para maisakatuparan yan, kailangan yung dagdagan ng orasyon. Iguzum. Dapat may mga ganun tayong ritual. Right? So, ganun pa man, here's the thing. Dahil wala siya, no show siya. Okay? No show. Meaning, hindi niya kayang tumayo o mahina ang katawan niya. Kasi syempre, di ba? Or pwede rin tamad-tamaran siya. Pero kung yung document na inirelease ay totoo, di ba? Talagang yan ay original coming from St. Luke's. Based kasi legitimate yung yung mga medical terms. Alright? So, mga palangga, baka magorgor na siya kasi aside from that singhot, meron pa siyang bototitis, di ba? Nagpapabottom siya based dyan sa expose ni Dean. So, ano ngayon ang mangyayari kapag nagorgor si Bangag? Itong asahan ninyo. Pwedeng isekreto nila yan, di ba? Ang gagawin nila, ito yung mga possible. Makinig kayo sa lola ninyo, okay? Dahil misvindicated ako. Sabi ni Bibit, iguzum, lubot di Bangag, masumsum. Ayan, ganyan yung
yung what do you call it, yung ating ritual. So ito kasi yung mangyayari diyan. Ilang araw na ngayon? Dalawang araw na ba siya lumabas? 3, 4. Pag 7 araw na, baka patay na yan. Tinatago lang nila. Then, kapag yung mga buwaka ng Genemes na yan, alam nilang mamamatay na si Bangag, maghahanda na sila kung paano nila i-transport ang pagnanakaw nila o paano sila tatakas sa bayan. Pero ito yung delikado. Makinig kayo. Sa lahat ng nagmamahal kay VP Sara. Si Inday ngayon nasa dahig pa ba, Day? Mag-ingat ka dyan, Day. Okay? Pwede siyang gurgurin. Okay? Pwedeng gurgurin si Inday. Kunyari, nagurgur si Bangag dahil hindi na kinaya ng bituka niya. Not only bituka, but the whole system. Di ba? Isisikreto mo na nila yan. Pwede nilang i-bribe ang doktor. Di ba? Delaying tactics, delaying the game. So ngayon, magpaplano muna sila kung paano nila magurgur si Inday. Possible things. So I'm not saying, okay, na gagawin nila to, but pwedeng gawin nila. Kasi, kung mamamatay na si Bangag, siyempre, si Inday sa Constitution, siya ang automatic na presidente, kaya may vice presidente. Diba? So, bantayan natin si Inday Sara at ito yung kinatatakutan ko. Okay, na kayang gawin ni Marcos Jr. Kung ako nga ipapagurgur nila, gumasto sila, ipapagurgur ako, si Dean Chase ipapagurgur, hindi naman ako nasa line of succession na ako papalit sa kanya, right? Kung ako nga pinagurgur, how much more itong si Inday Sara. So yun yung bantayan talaga ng bongga-bongga sila. Kasi pwede nilang i-delay yan, alam niyo kung bakit, mga palangga. Okay? Kung bakit dapat bantayan si Inday Sara. Balik tayo doon. Kunyari, nagurgur na si Bangag dahil, yung mga bulati, inaratay na siya. I-delay nila. Gugurgurin nila si Inday. Kasi, kung maging magmatagumpay sila, and for sure, and hope not, kaya ipagdasal natin si Inday Sara, ang next in line, after wala na si Bangag, kunyari, sabi ko nga, let's pray for Inday Sara, ang next niyan ay ang Senate President, ang magiging acting President. Alright? Then, tatapusin niya hanggang 2028 as acting President. Pero, hindi pwede hindi pwede mag-appoint ang acting President from, let's say, kunyari si Tito Soto, ng Vice President kasi hindi naman siya wala naman nakalagay sa constitution niya na pwede siya mag-appoint. So, mabivacant yung vice-presidente. Diba? I'm just giving you a picture na pwedeng mangyari ito. Kaya, nakakatakot din, okay? Pag namatay si Bangag, kaya talagang dapat kung todo si Inday, dapat hindi na palakad-lakad din sa daig. Kasi si Inday, cool na cool lang siya kasi siguro, feeling safe siya doon sa dahig. Mga kababayan, konting orasyon pa para kay Bangag. Alright? Uwi na si Inday? O, uwi na nga. So ngayon, ito ang mga eksena sa Banga. Okay, ang mga eksena sa Banga, dahil, mga palangginging, okay, alright, dahil tayo ay maingay, lalo yung nga bells ni Maharlika, ang tissue, ito ng Jilongski ko, parang may allergy ako. Okay. Alright. Ngayon, mga palangga, ngayon, dahil dyan sa mga lumalabas na mga text messages, private messages, na ito nga si Bangag ay malubha ang kanyang karamdaman, okay? Ang sinasabi ni Taratara, huwag daw paniwalaan ang mga hindi beripikadong, pahayag tungkol sa kalusugan ni Bangag. Ang sabi ng Malacanang, ni Taratara, Clarissa Taratara, kung unknown number yan, yung mga text messages, okay, kung unknown number yan, hindi unknown din ang source. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So wag nating paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang hindi verified ang ibang source. Kita nyo kung paano nagsusuntukan yung kanilang mga statement. Bakit ko sinasabi na nagsusuntukan?
Alright? Umamin na, okay? Umamin na si Ralph Recto na may sakit si Bangag. At normal lang daw na, ang isang tao ay may sakit. Kaya hindi siya naka-attend doon sa awarding ceremony chucho na yon. Pero ito si Clarissa Taratara, talagang pinanindigan pa rin niya ang kasinungalingan ng jutang gininang babaeng ito nagmumukha ng clown, nagmumukha ng si Chucky, si Chakadal. Alright? Sabi ni Castro, sinabi po ng Pangulo hindi po life-threatening na nakaramdam po siya ng kaunting sakit at iyan naman po ay tinutugunan ng kanyang doktor. Konting sakit? Konti lang pala eh. Gaano sakit ng kanyang pain? From 0 to 10. Di ba? Konti. Ibig sabihin, konti, pwede mong inuman lang yan ng ibuprofen. Di ba? Kung konti lang, pero bakit wala? No show. Dahil nga, baka maging mag-effect na ang aking orasyon. Okay, sabi pa ni Castro, sinabi po, ito, at ngayon po nakikita natin siya sa iba't ibang activities katulad ng oath-taking, sa harapan po mismo ni General Nartatis, makikita at naka-attend na po siya ng EDC, ganyan-ganyan. Di ba? Ngayon, yesterday ito. So ngayon, mga kababayan, here we go. Okay, here we go. So ano ngayon? Okay. Alright. Ano ngayon ang mga aabangan ninyo, ang mga susunod na kabanata? Dahil anytime, may na ba yung audio ko? Okay, can you hear me? Can you hear me good? Tignan natin. Tignan nga yung audio ni Palanggang nagmamaganda. Alright. Saan ba ako nag-vlog? Sa Maharlikan? Hindi pala na-share to. Share ko nga. May liwanag naman ako Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ay maliwanag pa sa audio. Okay. Malakas na yung audio ko. Okay. Now what? Mga kababayan. Ano na mangyayari ngayon? Loud and clear. Thank you. So naghahanda na yan sila ngayon. Kung sakasakali na si Bangag ay may tanim na yung kanyang buhay o pipirma na yung mga bulate, abala na yan sila ngayon kung paano i-transport yung kanilang mga ninakaw. Kaya sabi ko sa iyo, Bangag Junior, magugurgur at magugurgur ka nang wala kaming gagawin. Wala kaming gagawin. Manonood lang kami kung paano malagutan ka ng genie nga. Dahil demonyo ka. Okay, maliban pa sa baboy ka, kidnapper kayo ng asawa mo at buong kasabwat ninyo. Sa AFP, sa DOJ, lahat. Okay? Kawatan, name it, alam nyo na yan. So yun mga kababayan. So ito yung mangyayari, but I'm looking forward na talagang hindi na magtagal to si Bangag. At sana bago yung confirmation of charges kay Pangulong Duterte, alam nyo yun, di ba? Sa February 23, wala na si Bangag sa mundong ito kasi deserve niya yon, right? Bangag, you deserve it. Nakita mo, ang daming nagdadasal na mawala ka sa mundong ibabaw. Di ba? Mawala ka sa mundong ibabaw dahil sa ginagawa mo. Mga palangga, alam nyo naman na kung gaano katalamak ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yung flood control na yan, yung budget insertion na yan. Lahat, nakakasawa na nga lang yan, ulit-ulitin natin, di ba? Kasi alam nyo na yun. Eto na yung mga singil. At Liza Marcos, okay, Addictus Benedictus, magbabayad ka. Ipapasuka ng next administration ang lahat ng ninakaw mong hayop ka, na kidnapper ka. Lahat kayong mga kasabwat. Okay? 2022 pa ako nag-orasyon from August. Okay? Alas 3 ng madaling araw nag-orasyon ako, kaya lagi ako napupuyat. Kasi gusto ko mawala na ang lahat ng mga adik, lalo na ang presidenteng Bangag dyan sa gobyerno. Now, okay? Ano tawag dito? Now, ano ang magiging nito? Kakalabasan natin. So definitely, lahat ng inappoint ni Bangag, talsik lahat yan.
Magbabayad din si Remulla, baka sumabay na rin, pumirma na rin ang Bolati, si Boying Remulla. Hindi rin nagpapakita yun, baka patay na nga rin yun eh. Baka gurgur na rin yun eh. 'Di ba? Ilang araw na hindi nagpapakita si Remulla. Inarate, baka mamaya, breaking news, Bonjing Remulla, gurgur ng mga bulating pinadala ni Maharlika. Imagine mo ganun ang headline. Bulating pinadala ni Maharlika, tumapos sa buhay ni Bonjing. Di ba? Okay? Nauna. Ngayon, mga palangga, here we go. Balik tayo. Okay? Confirmation of charges ni PRRD sa Feb 23. Ngayon, mga kababayan, malungkot. Okay? Sa part ni PRRD. Si Inday Sara nagsalita. Okay? Nabasa ko dyan sa SMNI na ang sinasabi ni Inday Sara na ang ICC ay biased political court, hindi court of justice. At ito ay wala na tayong maasahan kasi dapat ibigay na lang natin ng moral support si PRRD kasi intention talaga ng ICC ay what? Ipakulong ang Pangulong Duterte. Alam nyo naman kung sino nagpakulong kay PRRD, Sili, Satanas, si Bangag, si Torre, lahat sila magkakasabwat. Expose ko rin yan sa inyo. 2023, the reason why patong-patong ang kinaso sa akin dyan sa Pilipinas at sa Amerika na patuloy kong nilalabanan with my alindog. Sa kabila ng panggigipit, dapat ang alindog ang importante. Right? So now, mga kababayan, ang pinaka sa akin, tumatak, okay, doon sa statement ni Inday Sara, tama ba ko? I-correct nyo kung mali ako. Alright? I don't know kung sino nagtanong, nabasa ko lang na parang